officials ng Pangulong Duterte ay it does not equate to a formal order to kill those who are involved in drug pushing, drug using, no, but mere rhetorical statements. So hindi pwede siyang gawing ebidensya. At wala namang formal na ebidensya talaga na talagang nagsulat pa siya na patayin lahat yung mga drug addicts na yan. So para sa kanila, this is not a strong evidence against the former president. At hindi dapat i-interpret yan bilang formal na kautusan. Kung meron mang mga namatay na mga biktima ng drug on war, ay ito ay resulta hindi ng kautusan ng dating Pangulo, kundi resulta ng mga iskalawag na mga miyembro ng kapulisan, mga pulis na hindi sumusunod sa kautusan ng nakakataas, o mga pulis na talagang kumbaga yung mga pulis na may sungay na to, no, na hindi naman binibigyan ng order pero pumatay ng pumatay. Yun ang babanatan dito ng Defense Legal Team. So wag niyong ituro ang presidente, ang dating presidente, sa mga patayan na to. Kung meron nangyayaring patayan, hindi kasalanan ng Pangulo yan, kundi kasalanan ng mga pulis na hindi marunong sumunod sa ilalim na batas, sapagkat ang kautusan ng presidente ay ipatupad ang ating war on drugs within the bounds of the law. Yun ang depensa dito ng... Ayan na mga kababayan, ang napakahusay at napakagandang analysis ni Attorney Bueno sa buenong depensa ni Tatay Digong, mga kababayan. At speaking of mga tiwali at mga ugok na mga kapulisan, naparusahan po mga kababayan, panoorin po natin ito. Mula pa lang, we should have taken this matter seriously. Pero kung ako yung defense, I will present the conviction of those police officers who killed Kian De Los Santos. They were convicted for the murder of Kian. And Kian is being used as one of the instances of a violation of crime against I humanity. saw that in the opening of the prosecution. But there was a at least the first prosecution, day. and there was a conviction. Ang ano, Ayan na mga kababayan, there was a conviction kay Kian De Los Santos sa mga pumatay sa kanya dito. At ayon kay attorney, pangalan nito, Attorney Buko ba to? No? Ayon kay attorney, ay kung siya ang isa sa mga magiging counsel or abogado ni Tatay Digong, gagamitin ko itong pangyayari kay Kian, sapagkat si Kian ay napatay or pinatay sa ilalim nitong panahon ng war on drugs sa pamamagitan ng abusado mga pulis, at dyan din sa panahon ni Tatay Digong nasintensyahan itong mga ito. At ngayon, andyan sa ICC, ginamit din ito ng ICC na basihan na biktima daw ng war on drugs. Samantalang kung titingnan natin mga kababayan, ito po ngayon ay mayroon pong ibig sabihin na gumagana ang justice system sa Pilipinas. Now, bakit ba kailangan magpunta sa international? Dahil ayon sa batas, kaya pupunta dahil hindi po gumagana ang batas sa Pilipinas. Ano sa tingin ninyo kabayan? Gumana ba ang batas sa Pilipinas dito kay Kian De Los Santos? Sabi nga nila, PM is the key. Ang sabi naman ng BMR, Kian is the key to the victory of PRRD. At dahil dyan, ito ang sabi ni Attorney Kaufman, pack up your bags, Tatay Digong. Pack up your bags, Tatay Digong. Eto na po mga kababayan, sasalubong ba tayo kay Tatay Digong? Sapagkat malinaw na po sa mga natagan ng argumento ng mga kabilang panig, lumalabas po talaga na hausyaw, mga full witnesses ang mga inilatag na ebidensya. Kalakip na yung isang babae na nakita mga kababayan na mukhang kasama ng mga impiing terorista. Grabe! Yung babae na yun kabayan, abay nalilito sa script. Hindi malaman kung 2017 or 2019. Diyan pa lang, diyan pa lang sa argumento na yan. Laglag na po ito. Kung tunay at totoo na husgado itong ICC, maliwanag sa sikat ng araw, wala na silang dapat gawin, i-dismiss, pauwiin si Tatay Digong na kanila ngayon dinidetain ng walang kasalanan, inosente. Yan po lahat ang ating pag-uusapan mga kababayan. Ngunit bago yan, magpapasalamat po muna ako sa walang sawang sumabaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. Katulad nga po kahapon, grabe po
ang mga nag-share. Grabe po ang mga nanood. Nag-trending po ang ating video kahapon. Maraming salamat po sa inyo. Kasama na rin po ang mga trolls at mga, di ba, nabanggit mga na mga 18 na Marines, no? Na may mga bayaran din palang media at mga trolls, no? Sino-sino kaya itong mga media, mga kababayan, ano? Kaya pala napakatahimik din minsan ng mga mainstream media, ano ho, mga kababayan. Sino lang ba ang mga media ngayon yung pumipitik sa administrasyon na ito at matapang na magsalita? Sino lang ang alam ninyo? Comment nyo dyan sa baba, kabayan. Bueno, ituloy na po natin ang argumento patungkol nga po dito, mga kababayan, ano ho, sa maaari pong ikapanalo ni Tatay Digong at mamaya, maaari na pong mag-decide ang ito pong ICC kung si Tatay Digong nga po ay pagtutuloyin nila dyan sa hearing o sa trial or pauuwiin na po sa Pilipinas. Pakinggan po natin itong usapan ng mga abogado dito nga po patungkol sa usapin ni Tatay Digong. Should the ICC proceed to trial against former President Rodrigo Duterte? Ito po ang title dito sa abogado. Na hain na kaso. So yun yung challenge, and I think magiging opportunity rin yan for the Philippines to see na dapat pala nung simula pa lang we should have taken this matter seriously. Pero kung ako yung defense, I will present the conviction of those police officers who killed Kian De Los Santos. They were convicted for the murder of Kian. And Kian is being used as one of the instances of a violation of crime against Yeah, I humanity. saw that in the opening of the prosecution. But there was at a least the first prosecution day. Pero and there was a conviction. Ang ano kasi, di ba, ang accountability again is yung sino ba, hindi, kaya nga ang linalatag sa ICC ay meron siyang common plan at meron siyang widespread and systematic. At yung physical perpetrator is not necessarily the only person who is Yeah, accountable. but that breaks So I think the yun yung issue difference. on unwillingness and inability. So it which goes is- again to that issue of jurisdiction. Because you cannot just abstract one fact that Duterte was not charged because he was immune at that time. But now he's no longer immune. But the perpetrators were made accountable. And therefore, there's a working judiciary. It's willing and able. And therefore, the jurisdiction of the ICC should not apply. So it can be argued. Yes, but ako I would like to believe Yan na mga kababayan. Tingnan nyo po, ano ho? Tingnan nyo po ang argumento dito ng dalawang abogado. Ang sinasabi ni itong lalaking abogado, ano ho, mga kababayan. Pares po silang abogado ha. Actually, pati yung angkor dito, abogado rin po yun. Si Himino ba yun, mga kababayan? Pare-parehas po, no? Mga abogado argumento. Pero tingnan nyo po ang argumento nitong lalaki na ito. Sabi niya, no? May nangyari pong isang kaso dito sa Pilipinas nung war on drugs. Ito nga ay kay Kian De Los Santos. Dito nagkaroon ng trial at nakamit po ng hustisya ng pamilya ni Kian De Los Santos ang totoong hustisya. Dahil naparusahan po ang mga pumatay dito sa kanilang anak. Ngayon mga kababayan, ano ho? Ay dahil dyan mga kababayan, ay mayroon pong matibay na nangyari na hearing. Gumagana po ang korte dito sa ating bansa. Now, sasabihin naman nila, hindi naman lahat or tawag nito yung hindi naman pwedeng kasuhan si Duterte that time eh. Ang nakasuhan nga lang yung mga pulis. Yun yung sinasabi nitong babaeng abogado, di ba? Ang nakasuhan lang ang mga pulis, hindi si Duterte. Oo, tama kasi nga immune pa si Duterte nung panahon na yan dahil siya pa ay presidente. Now, after niya maging presidente, 2022, ngayon, ano na ngayon? 2026 na. Kinidnap si Tatay Digong 2025. Tama, hindi? So, 2024, right after nung manumpa si Bangag sa Malacanang, 2022 ha, July 1, tama? Or June 30 ng tanghali, si Bangag ng presidente, di ba? Right after na manumpa siya, hindi na si Tatay Digong presidente. Wala na siyang kapangyarihan. Tama, hindi? Now, bakit hindi nagsampa ng kaso itong pamilya na mga nagpunta ngayon dyan sa dahig? Which is, gumana naman kay Kian De Los Santos. Ngayon, ang rason nila,
presidente na si Duterte. Presidente nga si Duterte that time. Pero despite na presidente siya, gumana ang totoong hustisya sa ating bansa. Ang ating hudikatura ay maayos at functional. Which is, ang requirement dapat ng ICC, hindi functional, hindi gumagana ang ating batas or hustisya sa Pilipinas. Ngayon, wala na si Duterte. Bakit hindi pa rin kayo nagsampa? Nahulaan nyo ba mga kababayan? Alam ko na. Baka may connection ito doon sa binulgar ng ng 18 Marines. Na ano sabi ng 18 Marines? Pati ICC, may mali-malita rin palang tinanggap. Yun lang mga kababayan. Dahil kaya pala sila ngayon, ngayon lang kumilos dahil ngayon pa lang gumalaw ang mga mali-malita. Hindi ko alam kung anong laman ng malita, basura ganon, di ba? Kasi yun nasabi ni Sergeant Gutesa basura Pero hindi ko alam kung anong kahulugan noon sa inyo. Pero ayon kay Sergeant Gutesa, ang mga mali-malita daw ay laman basura. Hindi kaya nakatanggap din ang ICC? Hindi kaya totoo ang sinabi ng 18 Marines na kasama ang ICC? Kaya sila gumalaw ngayon mga kababayan? Yun ba yung dahilan? Ang tanong, magkanong ilang malita ang napunta sa inyo, ICC? At sa mga biktima dyan, kuno, lalo na isang babae na di umano, biktima rin kanyang kapatid, yung pala, napag-alaman kabayan, at siya mismo nagsasabi, hindi niya malaman kung 2017 or 2019. Ano ba talaga ate? At mukhang apelitin pa yata ito, may mga picture ito doon sa mga makakaliwang grupong impiing terorista. Kita nyo na mga kababayan, pag kunik-kunik, Kita nyo na? Yan. Kaya ngayon, Kian is the K. Si Kian po ay isang K or susi para si Tatay Digong ay makabalik sa Pilipinas. Dahil yung ebidensya na ginamit nila dyan, siya rin ang ebidensya na magpapalaya kay Tatay Digong. Tama? Correct. Di ba? Ebidensya ang ginamit nila laban kay Tatay Digong, yun din yung ebidensyang matibay ni Tatay Digong laban sa kanila at magpapalaya or magpapawalang sala kay Tatay Digong, mga kababayan. Ang kanyang legal team dito sa third day of the proceedings. Isa pa sasabihin nila dito na walang common plan, no, at walang connection or nexus or link ang Davao Death Squad, no, doon sa pagpapatupad ng war on drugs, no, from the local sa Davao City when he was still a mayor hanggang papunta sa national during his presidency. So kasi ang presentation dito ng prosecution is may common plan, no, at may connection. Talagang parehong-pareho kung paano na-execute ang plano to implement the war on drugs program ay parehong-pareho. Tapos si Bato de la Rosa din naman ang chief of police nung mayor siya sa Davao at na-promote nga bilang PNP general, no, during his time of presidency. And then there was an addition on the part of the president na member nga to ng Davao Death Squad si Bato. So para sa akin, if this is going to be the formal rebuttal of the defense legal team, there is going to be a hard time on the part of the defense team na to overcome, no, the presentation of this voluminous documents, no, yung mga police reports from Davao na nakuha ng mga nagreklamo, no, na hindi naman na-aksyonan ng pulisya diyan sa Davao City at maging ng mga national government agency, walang naging aksyon. So dito lumalabas yung ang justification ng prosecution na dapat talagang dalhin to sa International Criminal Court dahil walang makukuha hustisya ang mga biktima ng war on drugs. At dito naman, definitely, the defense legal team will try to attack, no, this legal position of the prosecution team. Sasabihin nila that we need to follow the principle of complementarity. Dito sa principle of complementarity ay dapat dumaan sa husgado ng Pilipinas. Sinasabi nila, no, before there will be a trial in the International Criminal Court. Kung gumagana naman ang ating hustisya dito sa Pilipinas ay hindi na kinakailangang itry ang kaso ni Duterte doon sa ibang bansa sa International Tribunal. At dito nga lumalabas na kinidnap nga lang daw si Duterte at nang walang pahintulot or consent
Yun ang contention nila, no? At imbis na dinala muna sa isang regional trial court to determine, no, kung mabibigyan siya ng due process. Palagi nilang sinasabi to, due process of law dapat should be accorded, no, properly to the former president. Pero nung panahon niya, wala naman due process, patay lang ang patay. No, pero dito sa kaso na to, yun ang kanilang ini-invoke, yung the provisions of RA 9851. Pero sinabi naman ng prosecution na kapag ang investigasyon ay naumpisahan na ang International Tribunal at unwilling and not able ang ating mga local courts na mag-proceed and to conduct full-blown trial regarding these crimes against humanity ay pwedeng makipag-cooperate ang ating bansa at isuko ang nasasakdal o ang suspect sa International Criminal Court, no? At dahil may jurisdiction pa din naman sila over the crimes committed during the time that we are still member of the International Criminal Court. Yun ang isa pang atakihin dito ng Defense Legal Team. They will always try to invoke that the International Criminal Court has no jurisdiction over the person of the former president. Yan mga kababayan, kaya napakabigat po ng sasapitin nitong ICC dahil wala po talaga silang jurisdiction. At speaking of Kian mga kababayan, hindi po tayo magugulat kung pupunta din po doon ang nanay at tatay ni Kian de los Santos para nga po magpatotoo na nakamit po nila ang hustisya sa panahon ni Tatay Digong mga kababayan. Ayan po, no? Ayan po ang larawan kung saan ito pong si Tatay Digong at saka si mga magulang ni Kian de los Santos ay may retrato pong ganito mga kababayan. Sandali, mali at hindi yata makita. Ayan, no? Yan ako na lang kasi medyo hindi makita. Ayan na lang mga kababayan. So ayan, may retrato po itong mga magulang ni Tatay Digong, ni Kian de los Santos. Baka magtungo rin po ito sa ICC para patunayan nila, no? Para patunayan nila na ito kami, nakamit namin ng hustisya dito sa aming anak, nataliwas dyan sa inyong mga bintang kay Duterte. Na si Duterte ay wala pong ginawang aksyon, kundi kanya po itong pinabayaan, kanya lang po itong kinonsente at kanya po itong ginawa na extrajudicial killing, which is manapa, hindi yan totoo. Sana mga kababayan, magpunta itong mga magulang ni Kian de los Santos at sana naman at sana pwede rin silang siguro katulad ng isang mga kababayan, di ba? Nagkakasuhan na yung ICC. Yung isang kinuha nilang video na minali nilang konteksto na yun ay CCTV na nagpapakita lang na high-tech, no? Yung CCTV ng Davao City, nakahalintulad yun sa sa Makati City. Sapagkat ang Makati City that time mga kababayan, ay alam naman po ng lahat ng Makati City po ay highly urbanized city sa buong Pilipinas. Magpahanggang ngayon po yata mga kababayan, pero hindi ko sure kung hanggang ngayon sila pa rin ba o Taguig na ngayon or Pasig. Di ko alam ha. Di ko na masyado sino na ngayon. Pero before talaga Makati City. At marami po mga CCTV ang Makati City. No, parang ganito lang yan mga kababayan. Tingnan nyo po talaga. Kung ikaw ay matino ka lang talagang judge, no, matino kang hustisya, kung tinitingnan mo yung magkabilang panig, hindi ka lang nakafocus doon porque doon lang ang nagbigay sa iyo ng malita, no? Kung hindi ka nakafocus sa malita mga kababayan, hindi ka talaga mamamali. Pero pag nakapokus sa delivery ng malita, maling-mali ka talaga. Tama hindi? Oh. Kayo na ang mumusga, di ba? Na-rhyme patuloy. Ayan mga kabayan, so excited po ito ang decision mamaya ng ICC. Mga kababayan, sa totoo lang, ito pa, muna, bago natin tunguhin yung isa kong reaksyon, ito, tingnan nyo po ito ha. Asan na? Ito na po mga kababayan, ang isa sa mga napaka-makasaysaya na sinabi dito ni Attorney Kaufman, no? Pack up your bags. Lead Defense Counsel Lead Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman declared that former President Rodrigo Duterte is innocent as he conducted part of his submissions during the ICC confirmation of charges hearing. Pack up your bags because Rodrigo Duterte is innocent, Kaufman said before the chamber, reiterating the defense's position that the prosecution failed to establish a common criminal plan
or essential contribution on Duterte's part. Yan mga kababayan. So, pack up your bags na daw po. Ha? Pack up your things. Tatay Digong, uwi ka na sa Pilipinas dahil ikaw po ay isang inosente. O, sa tingin nyo mga kababayan, inosente ba si Tatay Digong? Base po dito sa mga nilatag nilang ebidensya, ay napakarami pong ang mga mali-mali. Ha? Katulad na lang po mga kababayan, ang nilatag nila na di umano CCTV, palpak. Yung babae, 2017, 2019, palpak na naman. At itong kay Kian de los Santos mga kababayan, ipalpak din. Dahil tumpak po yan, nahatulan, at nakakamit po ng hustisya si Kian de los Santos dito po sa Pilipinas. Which is, ang argumento nila, kaya nila dinala dyan si Kian de los Santos sa dahig or sa ICC dahil hindi daw nakamit ang tunay na hustisya. Sa tingin nyo ba mga kababayan, hindi ba nakamit ng pamilyang ni Kian de los Santos ang tunay na hustisya sa Pilipinas? Kung sabihin mong hindi, ibig mo bang sabihin kontra ka? Ibig mo ba sabihin kini-question mo yung hatol ng korte sa atin? Kini-question mo? Mas magaling ka sa mga judge natin? Ha? Aba, ikaw na mag-judge. Sama ka na dyan sa ICC. Diyan ka na manirahan din. Total, di ba? Baka isa ka rin sa kakasama sa mali-malitang pera. Oh. Hindi na basura ngayon mga kababayan. Oo, pera na talaga. Oh, ano sa tingin niyo mga kababayan? Ito ha, lilinawin ko lang po sa inyo. Ayaw ko pong magbigay sa inyo ng false hope, no? Bagamat ako, gustong-gusto ko si Tatay Digong na makarating dito sa Pilipinas. Pero base na sa mga napanood natin, ito kasi mahaba lang itong video nila, halos 1 oras, no? Hindi ko na pwedeng ipatapusin na ipanood sa inyo kasi nga maubos na ang oras natin. Pero mga kababayan, may mga sinabi sila dito sa opening statement nito ni Sir, no? Bagamat gusto ko yung kanyang mga ipinakita, argumento patungkol kay Kian, which is remarkable nga eh. Dahil si Kian nga, maaaring maging Kian is the king nga dito eh. Kasi si Kian mismo ay nakamit ang hustisya na yun nga ang kanilang reklamo, hindi daw nakakamit ang hustisya. Paano hindi nakamit? Si Kian nga ang sample ninyo eh. At binitbit nyo pa dyan. Yun ang gandang argumento nito. Pero meron siya sinabi, hindi ko naman sabihin na basa, no? Meron siya sinabi mga kababayan, na dahil nga sa napakababa ng threshold, I wonder, hindi po ako abogado and I have no high education, no? And I'm not also high in drugs. Hyper lang ako pagdating sa vlog, but I'm not high in illegal drugs. You know what? Napa-English ako mga kababayan. Bakit ako napa-English mamayo? Ipapakita ko sa inyo kung bakit pastilan. Nahurot ang akong gitaguan ng mga ginagmay nga in English ba? Pastilan, kay meron tayong kukumintuhan mamaya ang English ba? Mamaya mga kababayan. So ito ngayon, no? Itong sinasabi kasi nito, napakaliit lang daw po ng threshold, no? Ano ibig sabihin? Parang requirement, 'di ba? Parang sa madaling sabi, pagkakaintindi ko, maliit lang ang requirement para magtuloy-tuloy yung trial. Unlike dito sa atin sa Pilipinas, once kasi na mayroon kang kinasuhan ng homicide, murder, kailangan mag-present ka ng mga ebidensya na mga matitibay para sa tingin talaga ng prosecutors, mayroon ng conviction or maaari kang makonvict. Sorry po. Correct me if I'm wrong, paki-correct nyo po ako kung sino ang mga nakakaalam sa batas o mga abogado na nandyan. Si Attorney Vic Rodriguez, kumusta na si Attorney, no? Namimiss ko na rin, hindi ko na nakakausap. No, pero I think, ganun no? Yung ebidensya, kung mayroong mabigat, na ebidensya, saka lang yan magtutuloy sa trial dito sa atin. But sad to say, dito sa international, isipin nyo, ito nawawander ako mga kababayan. International na ito, mas napakalaki ng kanyang scope. Pero kung ganun kalaki ang kanyang scope, ganun namang kababaw ang kanyang argumento para tanggapin lahat ang mga kaso. Marami dito sa mga dinala sa ICC, marites eh. Tama hindi? Marites mga kababayan, bakit? Walang mga konkretong ebidensya. Puro mga sabit-sabi at mga
mga putol-putol na konteksto ng mga media. Kaya nga dito mga kababayan, binanatan pa ni Atty. Kaufman yung mga media Napakahusay ni Atty. Kaufman. Kumbaga, full package. Ito na ngayon yung mga nagsasabi noon na bakit hindi ba tanggalin si Kaufman? Parang wala yatang alam. Parang hindi matalino. Ayan, asan na kayo ngayon? Sorry pero ako na-wonder din ako noon, pero nagtitiwala ako kay Tatay Digong at saka kay BP Sara. At speaking of wonder mga kababayan, yan din yung isang mga wonder ko, pinakamalaking pinagtataka ko talaga, katakataka, na sa atin, sa local court, napakahigpit ng kailangang ebidensya or threshold para pwede mo nang magtuloy sa trial. Ikaw ba dito sa Pilipinas, sinampahan ka ngayon ng kasong murder, imaritis lang naman, sa tingin mo kaya, yung ating mga huwis, tatanggapin yan? Hindi, di ba? Sasabihin ng mga huwis, ay, murder investigation yan. Magbigay ka muna ng mga ebidensya. Bakit mo sinabi itong murder, itong kaso ni Juan de la Cruz? Di ba? Pero sa ICC, wala. Tanggap na nila yung mga marites lang, mga putol-putol na CCTV. Pero yung mga CCTV na yun, nag-compare nga lang si Tatay Digong patungkol doon sa high-tech na CCTV ng Davao City at ng Makati. Parang ganun lang Pero pinagpalagay na ng ICC na ito daw ay master plan ni Tatay Digong at pinanonood pa daw habang mayroon pinapapatay. Mga bugok talaga mga kababayan, napakababaw. You know, no? Ay, yan na naman tayo sa mga in-English mo, BMR Bisayang dako pod ng imong in-English. Nyamot ton. Kuyang BMR, hangkong mawanjak mawatan, day tangay bagbagam. Sumagot ang mga taga-Pangasinan, antutan ka mo taro, antutay gagaw mo tan, antutay babagam, konda. Ay ambot sa imong lubot, sabi ng mga waray-waray. Ayaw pag tinayaw-tiyaw, iroy. Naintindihan niya ng mga waray-waray. Pero tuloy tayo mga kababayan, So yon ang argumento. Ngayon, ito na ang ating pag-uusapan. 'Di ba? Sabi na pack up your things, 'di ba, mga kababayan? So, yun nga, I don't want to give you a false hope, mga kababayan. Pero sino ba sa atin, lalo na kung isa kang supporter ni Tatay Digong, lalo na kung isa ka sa nakaranas noong pamumuno ni Tatay Digong ng kabutihan na pamumuno. Like halimbawa, OFW ka, sa karamihan ng mga OFW, nakaranas ng mabuti sa kay Tatay Digong. Driver ka, yung 10 years driver's license at wala nang bihira na yung mga yung mga kurakot diyan, mga kutong diyan sa LTO, panahon ni Tatay Digong. O passport, 'di ba? O pagdating mo sa eroplano, pagsakay mo, wala na yun mga laglag bala, 'di ba? Yung nakakainis diyan sa airport, nagpapatagal ng biyahe na hangga't sa ma-offload ka pa. Yan, nangawala na yung mga yan. So, at ang isang matindi dito, yung pamilya na matagal ng suffering, nagsasuffer sa kanilang anak na adik, ng rape ng kanyang anak, 2 years old, 1 year old, pinatay ng amang adik, grabe ni-rape ng, di ba? Ang tindi mga kababayan, marami po ito. Ito po ngayon ang mga nangyari mga kababayan. Sa panahon ni Tatay Digong, sa panahon ni Tatay Digong ay pumayapa po tayo, pansamantala. Ito nga po, ito na muna, unahin ko na muna itong reaksyon ko dito. Itong reaksyon. Itong sinasabi ko sa inyong napa-English ako ng jutay. Sabi nito, ito pala siya, si ICC Office of Public Counsel for Victims Principal Counsel. Ito pala si Madam Principal. Madam Principal Paulina Masida. Ito pala yon. Ang sabi niya, rather than addressing the root causes of drug addiction such as poverty, lack of education, excuse me, unemployment and inequality, the Duterte administration framed the issue as a criminal one, focusing on punitive over social responses. Mr. Duterte's response was a selective, violent crackdown on the most vulnerable. Ito ang reaksyon ko dito mga kababayan, na dito po ang pastilan, ang matagal ko nang tinaguang gamay-gamay nga English ba, nahurot jud in tawon. Nahurot in tawon, kaluoy sa in-English ni BMR, oy. Saba-saba man ni BMR himuha, oy. Eto mga kababayan, pati pala yung Bisaya ko nalagay sa pastilan madam,
Ang English nako imong gihurot, gihart ba? Naman yung konti. Ito, sabi ko, sorry madam, but you are talking nonsense. And you know nothing about situation here. We already have thousands of zombies infected by illegal drugs even before Duterte came along. We have thousands of victims of drug addicts, including rapes of infants, babies, and even senior citizens age of 80. They are not humans. They are demons. Only Duterte give us temporarily peaceful country. Understand? Pastilan ka, madam. Gihurot gini mo yung tawa ng akong ginagmay nga Inglesan. Oy, kahilak bang kuaning makatawa sa imuhang gihimo. Buisit ka, madam. Oh, makahilak ko kay nahinumduman na pud nako. Ha? Naalala ko na naman mga kabayan eh. Yung mga pangyayari, sino ba sa atin hindi makaka-relate dito? Sino ba sa atin dito hindi makaka-relate dito mga kababayan sa mga nagawa ni Tatay Digong? Sige nga, lalo na kung isa kang may pamilya na may kasambahay or kamag-anak, asawa, anak, kapatid, pinsan, tiyuhin, pamangkin na adik. Gaano kahirap? At ang description nga ng adik, zombie na yan eh. They are walking dead na po sila. Patay na po ang totoo nilang kaluluwa, yung totoong pagkatao. Sino na po ang bumubuhay sa kanila? Yung demonyo. Demonyo na po ang nasa loob ng mga yan. Espiritu po ng demonyo yan. Kasi kung hindi yan demonyo, normal yan. Hindi yan tatalon sa building, tatalon sa tulay, tatalon kung saan-saan, di ba? Magtutulay sa alambre ng kuryente. Di ba ang daming mga nakita niyan? Oh, yan po mga kababayan. Ha? Kaya, hindi ko mapigilang ano. Kaya mga kababayan, I don't want to give you a false hope na makakauwi si Tatay Digong. But, sa situation ni Tatay Digong ngayon, karapat-dapat lang siya na makauwi. Dahil kita nyo naman mga kababayan na inosente po ang ating Tatay Digong sa mga ibinibintang sa kanya. But, ayaw ko magbigay sa inyo ng false hope. But we are, me and you perhaps, all of you, sa tingin ko, we are hoping, hindi lang false hope, kundi hoping tayo na mamaya ang desisyon ay papabor na kay Tatay Digong. Claim na natin yan mga kababayan. Kung hindi man, hindi po tayo dapat masaktan sapagkat naniniwala lang po tayo na ang hustisya, bagamat hindi sa atin pumapanig agad-agad, alam ko, hindi po pwede ang katotohanan ang matalo ng kasinungalingan. Itaga nyo sa bato. Yan po yan mga kababayan. Tuloy tayo dito. Kumuha ng update sa Day 3 ng Confirmation of Charges hearing ni FPRRD. Nasa The Hague, Netherlands, si Kevin Manalo. Kevin, kumusta na ang sitwasyon dyan? Willard, alam mo mayroong 4 na argumento na ginamit ang depensa para buweltahan ang mga argumentong inilatag ng prosekusyon. Isa-isahin natin at ibangga punto por punto. Una, noong February 24, sabi ng prosekusyon, consistent, coherent at malinaw ang intensyon ni Duterte base sa kanyang public speeches na supilin ang mga hinihinalang drug users sa bansa. If there is a gun, shoot him in the head, kill him. Ang sagot naman ngayon ng depensa, dapat basahin ang mga speech na ito ng buo at hindi cherry-picked o piling-pili lamang dahil sa mga speech na ito ni Duterte ay meron siyang babala sa mga pulis na huwag abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Do not kill if you are not in danger of losing your life. Pangalawa, sabi ng prosekusyon, pasok sa crimes against humanity ang kaso. May killings ng mga sibilyan, ito ay widespread at sistematiko at bahagi ng isang state policy. Ito yung Command Memorandum Circular No. 16, 2016 o mas kilala natin bilang Project Double Barrel, yung may Oplan High Value Target at Oplan Tokhang.
Ang buwelta naman ng depensa, hindi umano widespread kung sa Davao lang nangyari. Wala umanong koneksyon ang 49 incidents na pinakita ng prosekusyon kung saan masasabing malawakan at sistematiko ang mga insidente ng pagpatay. Hindi rin daw mga sibilyan ang targeted population, kundi mga suspected drug users. Ito daw ay random o kaya ay mga nanlaban. Sabi pa ni Kaufman, hindi binanggit ng Office of the Prosecutor na sa Project Double Barrel, ito ay alinsunod sa batas at may polisiya at guidelines sa proper conduct. Pangatlo, sabi ng prosekusyon, ang hawak nilang ebidensya ay sapat, may mga testimonya, dokumento at iba pa na nagpapakita na may pattern ng pagpatay at karahasan. May diagram din kung saan makikita ang ugnayan ni Duterte sa mga co-perpetrators at kung paano ibinababa ang utos ng pagpatay. Paliwanag ng depensa, gumagamit lamang daw talaga si Duterte ng hyperbole o rhetoric sa kanyang speeches at hindi raw dapat ituring na state policy. Wala rin daw direct order na nagsasabing barilin ang mga suspect. At pang-apat, sabi ng prosekusyon, may criminal liability si Duterte bilang indirect co-perpetrator. May common plan para patayin ang mga suspected drug users at may control si Duterte sa isang organized structure, yung tinatawag na Davao Death Squad. Sagot ng depensa dyan, walang plano para patayin ang mga suspected drug users dahil lehitimo umano ang mga operasyon. Ang salitang neutralize ay hindi raw nangangahulugan ng pagpatay. Pinabulaanan din ang Davao Death Squad, ito umano ay imahinasyon lamang. At pinaliwanag din nila na ang tukhang nangangahulugan nito na pagsuko at hindi pagpatay. In summary, para sa prosekusyon, malinaw ang intensyon na pumatay, may ebidensya ang state policy na pumatay at hindi one-sided ang investigasyon na suportado ng credible na evidence. Ang resback ng depensa, ang investigasyon ay biased, hindi kumpleto at naimpluwensyahan lamang ng pamumulitika na pinalawig ng sensational na pagbabalita ng media. Willard. Ayan na mga kababayan, ang media pala ang nag-sensationalize ng mga balita na ito. Sino kaya ang mga media ito mga kababayan? Konektado kaya ito doon sa binulgar ng 18 Marines? O sundalo, sabihin na lang natin kasi tinatanggi nilang Marines. Sige, sundalo na lang. Posible naman tanggi nyo pa yan. So, dating sundalo, ano kayo? Dating sundalo. Di ba? Pag tinanggi nyo pa yan, ewan ko na sa inyo, talagang baka bangag na rin kayo talaga. Ito kaya mga media na sinasabi dito ni Atty. Kaufman na nagsisensualize ng mga balita, ito kaya sila yung mga nakatanggap din ng mga mali-malita? Hoy, balikan natin, tingnan natin. Out of context daw ng prosekusyon ng mga pahayag ni dating Pangulong Duterte sa War on Drugs. Yan po ang banat ng defense team ni Duterte sa ICC. Binanatan din ng kampo ni Duterte ang nakitang mass grave sa Davao. Baka raw galing yan sa mga biktima ng World War II at hindi sa drug war. Narito ang report. Sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing ng International Criminal Court, ang kampo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bumanat sa mga inilatag ng prosekusyon. Pero bago yan, nilinaw ng abogado ni Digong na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi nila layuning hindi bigyan ng respeto ang kaluluwa ng mga namayapa. The defense does not disrespect the soul of any deceased person, nor does it make light of the loss of life. Ilan sa binanatan muli ni Kaufman ay ang media sa Pilipinas. Giit niya, nakafocus lang daw ang media sa masasagwang bahagi ng mga pahayag noon ni Duterte. Journalists and their editors have a tendency to fixate on the salacious elements of a person's speeches while ignoring the less interesting parts. Matatanda ang naglatag ang prosekusyon ng mga pahayag noon ni Duterte sa War on Drugs na naging laman ng balita. Gaya ng pag-amin umano ni Duterte na siya ang responsable sa pagpatay sa mga pulis. Pero banat ni Kaufman, hindi raw ipinakita ng prosecution ang iba pang bahagi ng pahayag na yan ni Duterte na nagpapakitaan niya ng legal na paggamit ng self-defense ng mga pulis. And the order is simply this: go out. Arrest them if you can,
But if there is no peaceful method of doing it and you're presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot. Kaya hindi raw sapat ang speech ni Duterte para direkta siyang iugnay sa extrajudicial killings. The point we really merely wish to make is that relying on the former prosecutor's speeches as a means of proving criminal intent is impossible. Katunayan, inalmahan ng Davao City-based journalist na si Ben Hoson Tishorna ang pagpresenta ng prosecution sa video niya ng panunood ni Duterte sa CCTV footage ng pagpatay sa pinaghihinalaang 3 magnanakaw sa Agdao Public Market sa Davao City noong 2013. Sa affidavit ni Tishorna, wala raw permiso ang prosecution na gamitin ang sarili niyang video. Itinanggi niyang nakipagtulungan siya sa prosecution sa pagpapakita ng umano'y tinapalang video. Giit ni Kaufman, wala niyang smoking gun o direktang ebidensyang nagpapatunay na diniretso ni Duterte ang utos na pumatay sa isang pulis. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Kinwestiyon din ni Kaufman ang kasong crimes against humanity laban kay Digong. Kung ikukumpara raw kasi sa bilang ng mga inaresto, higit na maliit lang daw ang napatay sa drug war. Hindi rin daw ang kabuang populasyon ang tinarget na isa sa mga elemento ng crimes against humanity. To me, and as a matter of logic, it would appear that the targeted population in the Duterte case was selected randomly. Iginiit din ni Kaufman na hindi maituturing na widespread ang 9 na insidenteng pagpatay sa Davao City. Hindi nga rin daw napatunayan na mula sa EJK ang umano'y mass grave sa isang quarry site sa lungsod. Baka raw galing pa yan sa World War II. All they have managed to bruise the prosecution on the matter is a reference to Leila de Lima in a Senate committee where she talks about the discovery of a few human remains which could have belonged to World War II Japanese soldiers. Sa ikalawang sesyon, kinwestiyon ni Attorney Kaufman ang paggamit ng prosekusyon sa salitang neutralization bilang murder sa anti-drug operations. Hindi raw ibig sabihin ng naturang salita ay pagpatay. Ipinakita pa niya ang definisyon nito ayon sa co-perpetrator sa kaso ni Senator Bato de la Rosa at sa revised PNP operational procedures. Pag-aresto at pagkulong sa pamamagitan ng legal na paraan daw ang ibig sabihin ng neutralization. However, the citations relied on by the prosecution to infer that Tok Hang was a criminal modus operandi are completely taken out of context. Bago yan, pinahinto pa saglit ng isa sa presiding judge si Kaufman dahil sa hindi pagbanggit ng mga annex number ni Kaufman sa kanyang argumento gaya ng ginawa ng prosekusyon. Nagbabalita mula sa Frontline. Ayan mga kababayan, ang husay ni Attorney Kaufman dito, punong-puno, diretso, punto por punto. Sinagot lahat ang mga aligasyon laban dito kay Tatay Digong at talagang lahat ng mga sagot supalpal. Ito pong mga nag-akusa kay Tatay Digong. At speaking ng mga nasusupalpal, eto pa, nasusupalpal pa rin dito mga kababayan. Eto namang mga witnesses, mga full witnesses. Tingnan natin, tama ba ito? Or yung mga kredibilidad nitong mga witnesses na ito. Panoorin niyo po mga kababayan ang balita. Huling sesyon na ng Day 3 ng confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kabilang sa mga kinwestiyon ng depensa ang kredibilidad ng mga testigo. At live mula sa The Hague sa The Netherlands, at sa frontline na balitang yan si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, kwento mga kami kung ano pa mga tinalakay sa huling sesyon ng hearing. Katatapos nga lang ng third day ng confirmation of charges si Pangulong Rodrigo Duterte. At this time around, ang depensa naman ang nagpakita ng mga ebidensya o nagpabulaan ng mga alegasyon ng prosekusyon laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. So matotal, sabi nila, no smoking gun, walang causal link ang ebidensya at hindi sapat ang ebidensya na binigay ng prosekusyon. Ang dating Pangulo umano ay nasa konteksto
ng law enforcement at self-defense at hindi utos para pumatay. Yan ang pinakabuod ng kanilang naging defense today. Nakatuon ng depensa sa pagbasag sa argumento ng prosekusyon lalo na sa kakulangan umano ng direktang ugnayan sa pagitan ng mga pahayag o polisiya ni Duterte at ng mga aktual na pagpatay. So dito din tinalakay niya yung sabi niya, no common plan, yung dead list ipinakita ng prosekusyon at talagang wala naman daw ebidensya na inuto si Duterte sa mga pagpatay. At sabi rin ni Attorney Kaufman, sinabi niya sa prosecution na mag-resubmit na lang kayo ng documentation nyo of charges versus kay Duterte. So ito lamang yung mga sinambit, mga pinresenta or sa submission on the merits of the case ng legal defense ni Pangulong Rodrigo Duterte. So far, nakaabang kami ngayon dito media doon sa mga lalabas sa gallery para magtanong kami ng mga reaksyon nila dito sa katatapos lamang na confirmation of charges the third day. So tomorrow, it's going to be the fourth and last day of the confirmation of the charges. May continuation of submission on the merits dyan ng depensa. Pagkatapos magkakaroon ng closing statement ng depensa, ng prosekusyon at saka ng biktima via their legal counsel. Ito naman at doon naman sa follow-up kung hindi kasi after ng closing statement merong review ng detention facility si Pangulong Rodrigo Duterte. 1 hour yung magiging proseso dyan, pero yun nga the other day nagpasa na po si Pangulong Rodrigo Duterte and he's waiving his right to attend this hearing at pinayagan naman siya ng prosecution ng pre-trial chamber rather na hindi dumalo dito sa naturang hearing na ito. At ito ay isang tulad ng aking nababanggit ng mga nakarang araw, itong detention review na to ay isang procedural requirement lamang under the ICC rule. This is to justify kung bakit ba dapat nandoon pa sa kustodiya ng ICC detention facility ang isang akusado o ang isang respondent. At yun muna yung mga nangyayari dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa inyo dyan, Mayan and Bok. Ayan mga kababayan, ang pag-question nga po dito sa ibang mga false witnesses at ang kanilang mga kredibilidad. Mababaw po ang mga kredibilidad nito mga kababayan at ang isa sa may credibility po ang mga magulang ni Kian de los Santos. Sana nandyan din po mga kababayan, hindi lang yung picture ni Kian na dinala dyan na pinapalagay nila na hindi nakamit ang hustisya. Pero ang katotohanan mga kababayan, nakamit po ni Kian de los Santos. Eto mga kababayan, ang matindi dito sa husay at galing ni Attorney Kaufman, mayroon siyang may banat siya dito kay Marcos Jr. na ito talagang kahit trolls ka pa, kahit bangag ka pa, alam mong totoong nangyayari. Panoorin niyo mga kababayan, ang galing, ang husay ni Attorney Kaufman. Abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bumuelta sa International Criminal Court sa hindi nito pag-iimbestiga sa kaso ng mga patayan sa kasalukuyang administrasyon. Ang detalye Ayan mga kababayan, mismong si Bangag Jr. At ang ICC ay binanatan mismo ni Attorney Kaufman. balita mo, RHS 7, Henry Uri. Henry. Israel ay pineltahan ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, ang International Criminal Court ICC hinggil sa hindi nga pag-iimbestiga nito sa kasalukuyang administrasyon sa malawakang pagpatay mula ng maupo si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Sa confirmation of charges na naganap kahapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, narito ang kumpletong pahayag ni Attorney Kaufman. Here, I would like to show you the statistics pertaining to the rate of killings since the former president has left power and the responsibility for law and order has passed into the hands of President Ferdinand Marcos Jr. I rely on a report published by academics at the Third World Studies Center in the University of the Philippines in the context of what is called the Dahas Project. And trust me, the authors of this report, comprising weekly statistics on the first year of the Marcos administration from 2022 to 2023,
are no great friends of the former president, Mr. Duterte. This report was even cited, I remember, in a Rappler article, but it's to be found on our list of evidence at PHL D36 0006 0001, pages 0006 to 0010. The report for the first year of the Marcos administration showed that out of 342 killings, 160 were at the hands of state agents. And the figures and the statistics just kept on rising. With the second year of the Marcos administration, 2023 to 2024, showing an increase in deaths at the hands of vigilantes, albeit a decrease in deaths at the hands of law enforcement officers, from 46.8% to 34%. Hardly a statistic to be proud of. So, with all the prosecutions, fancy bar charts, I'm pretty sure that if they were to recreate them for the period of 2 years after Duterte left power, they wouldn't have room left on their computer screen. The numbers would be... Ang kabuntot kasi niyan, ang dulo niyan, pinokasyon na niya ni Atty. Kaufman, meron siyang pahayag dyan. Nagtataka siya kung bakit yung mga records na yan, anya, ay hindi iniimbestigahan ng International Criminal Court sa kabila ng mataas din na patayan na pa-record na pagpasok ng kasalukuyang administrasyon. Makipag-coordinate sila kay Senator Trillanes. Tama, di ba? Hindi itong Marcos administration nakikipag-coordinate or yung ICC. Hindi nakikipag-coordinate kay Trillanes. Oo, kaya hindi alam. Nako naman Trillanes, galaw-galaw din, di ba? Ikaw naman ang bida-bida dyan eh. Coordinate mo rin yung ICC. Mas tumaas pa pala ngayon ng patayan dito sa panahon ni Marcos Jr. Ano yan? Mayroon din palang AGK si Marcos, mga kababayan. Di ba? Oh, tahimik lang. Tahimik lang. Kulang sa coordination eh. Saka papalit ng dollar. Magkano yon? 200 million o 2 million 2,000 ano? 200 million dollars pinapalitan daw ni ano? Ayan. Yan ang delta ni Atty. Nicolas Kaufman, abogado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kahapon sa nagpapatuloy nga na confirmation of charges sa dating Pangulo. Ako si Henry Uri para ang galing mga kababayan nitong ni Atty. Kaufman, ano? Lahat na total package na except na lang doon kay Kian De Los Santos. Nabanggit ba ni Atty. Kaufman si Kian De Los Santos, mga kababayan? Ayun ko sa mga nakapanood hindi ko na kasi napanood sa dami kasi ng mga kailangan kong tingnan at panoorin eh. Hindi ko na alam kung nasaan na yung video na part, no? Pero kung nabanggit mga kababayan, so yun na po yun. Kian is the key. At ang husay nitong ni Atty. Kaufman, complete package po talaga. Pati pa nga itong Marcos administration, extrajudicial killing, mas tumaas pa daw eh. Diba? Kaysa nung panahon ni Tatay Digong. So, nasilip pa niya yan, nakita pa niya yan. So, mahusay po talaga itong abogado na to. No wonder na hindi po ito binitawan ni Tatay Digong at ni Vice President Inday Sara Duterte. Ginalang po niya ang kagustuhan ni Tatay Digong na magpatuloy ito kasi marami na po mga supporters, no, na para bagang tila ay nananawagan na bitawan ito, magpalit. Pero mga kababayan, hindi po pwede magpalit dahil nga po sa kumbaga nandyan ka na sa gitna ng labanan. Magpapalit ka pa, so wala nang panahon. So good job po Atty. Nicolas Kaufman, at ang isa sa good job niya mga kababayan ay pack up your things, Duterte. Pack up your bags. Lead Defense Counsel Atty. Nicolas Kaufman declared that former President Rodrigo Duterte is innocent as he concluded part of his submissions during the ICC confirmation of charges hearing. Pack up your bags,
because Rodrigo Duterte is innocent, Kaufman said before the chamber, reiterating the defense's position that the prosecution failed to establish a common criminal plan or essential contributions on Duterte's part. Yan po mga kababayan ang sinasabi ni Attorney Nicolas Kaufman, ang napakahusay na abogado. Magbalot-balot ka na, Tsatay Digong, at makakauwi ka na ng Pilipinas. Natutuwa ko dito sa isang comment ni Binibimbang. Oh. Ikaw talaga binibimbang. May comment siya dito. Ito ang picture na to. Ang comment niya, sabi niya, bring him here. Napaisip ako, sino ba ito? Bring him here. Anak ng titing, gandang lalaki naman pala. Tingnan nga natin to si, no? Pampasawa lang yung unti mga kababayan. Ito si Binibimbang. Binibimbang. Ito yung ano, bakit hindi makita ang profile niya? Bakit hindi makita ang profile? Hindi, nakatuwaan ko lang mga kababayan. Ayan, si Binibimbang. hindi naman natin binabash. Nakatuwaan ko lang kasi nakita ko yung comment niya dito eh. Bring him here. Sama kay Tatay Digong ba yan? Diba? Nakakatawa lang eh. Meron pa isa dito nag-comment. Ayun pa, bring him to my home. Ang sabi naman ito. Itong Aurora naman mga kabayan, Aurora wut-wut. Bring him to my home. Sabi. Nakatiting kayo ha. View profile. Si profile picture. Then natutuwa lang ako. Wala po ako kung hindi ko pa sila binabash. Natuwa lang ako sa mga comment nila kasi itong gusto nilang paubuin eh. Tapos daling sa bahay daw nila. Ayan mga kababayan, so ano po ang inyong masasabi dito sa atin pong na-reactionan na video na ito? Ito nga po, ano masasabi nyo dito kay Madam? Ako po, wala na po akong masasabi. Nahurot na dyan din tao ng akong in-Englishan, tinaguang gamay. Ano ho? Naibosan, ta English ko Madam. Awanon ta English ko Madam. Inibos mo ton. Indulduling ko, nabayag ko nga century na garodon nga indulduling ko dyan, manong nga dekada nga induling ko dyan nga English ko naibos lang. May isang minuto lang kanya, murawan pa may isang minuto niya. Ito man, ulitong kuman, tanong nga mangugmo, Madam, in English ha, na narigata na dito ya, nabayag ko ato nga inadal, may isang dekada da ito. Sorry Madam, but you are talking nonsense and and you know nothing about our situation here. We already have thousands of zombies infected by illegal drugs even before Duterte came along. We have thousands of victims of drug addicts, including rapes of infants, babies, and even senior citizens age of 80. They are not humans, they are demons. Only Duterte gave us a temporarily peaceful country. Understand, Madam? Pastilan, Madam. Ang English nako imong gihart ba? Gihart ba? Hurot in taon to eh. Ayan po ang sinabi ni Madam. Ang lead, no? Lead po ito. Parang ICC Office Public Counsel for Victims. Siya po yata yung pinakapinuno ng tama, lead counsel pala. Principal counsel pala, tama, siya yung parang pinuno. No? Yan mga kababayan. So, parang si Kaufman ito. Yan na po mga kababayan ang ating nagawang reaction dito. At sana po no, si Tatay Digong ay bigyan na po ng magandang hustisya mamayang hapon. Abang-abang po tayo mga kababayan sa good news at huwag po tayong bibitaw. Ano man po ang mangyari kay Tatay Digong, knock on wood, dyan na po bawian ng buhay si Tatay Digong, ay iuwi po natin na bayani po ang mahal nating Tatay Digong na may malasakit po sa ating mga Pilipino. Mabuhay po Tatay Digong at mabuhay Attorney Nicolas Kaufman. Ipagpatuloy mo ang tunay na pakikipag-argumento at napakahusay mo. Suportado ka ng mga Pilipino. At lalo na si Tatay Digong. Miss na namin at pack up your things Tatay Digong. Dahil ang mga Pilipino ay mag-aabang sa iyo. Katulad ko noon, nag-abang ako nung ikaw ay umuwi galing Hong Kong. At ngayon,
galing na naman ng Dahig. Mga kababayan, BMR Channel, patuloy pong susuporta at organic na susuporta. Kung organic ka, huwag kang mahiya, mag-comment yan sa baba kung nakarating ka sa dulo ng video ito. Pakilagay na rin kung taga saan ka. At sama-sama tayo sa 2028, BP Inday Sara, Presidente natin. Pilipinas, as always. Bye-bye!